Pangkaraniwan na ang kwento ng kadakilaan ng mga ina. Pero ang anak na 12 anyos lang na siyang nag-aalaga sa kanyang inang may sakit, yon ang bibihira. Si John Mark, hindi raw mariringgan ng kahit na anong reklamo, kahit araw-araw pang naglalakad papuntang eskwela. Tulak-tulak pa sa wheelchair ang kanyang inang si Alma. 12 anyos lang si John Mark, pero nakaatang na sa kanya ang solong responsibilidad para alalayan at asikasuhin ang kanyang ina. Si Alma kasi may kondisyon na siyang dahilan kaya hirap siyang makakilos. Madalas daw kasing manghina ang katawan ni Alma kaya hirap sa paglalakad. Hindi rin daw nito mapigilan ang panginginig ng kanyang ulo. Hirap na po ako. Parang binabanat yung ugat sa ulo ko. Pag naglalakad ko, masakit ang mga ano ko dito. Bago pumasok ng eskwela, hinihilamusan muna niya ang kanyang ina. Inihahanda ni John Mark ang kanilang almusal. Madalas daw silang umaasa sa kanilang mga kapitbahay para may pang-ulam. Kapag walang magbibigay, mangungutang na lang sila sa pinakamalapit na tindahan. At dahil walang maiiwan sa bahay para bantayan ang kanyang ina, si Alma sumasama sa eskwela. Inilabas muna ni John Mark ang wheelchair ng kanyang ina. Para hindi raw maging pabigat, mag-isang itinatayo ni Alma ang kanyang sarili, palabas ng bahay. Nahihirapan po din ako maglakad mula doon sa amin hanggang palabas. Pinipilit mo talaga ako? Pinipilit ko po. Minsan po, natatakot din po ako madulas dyan. Kanal ang bubungad sa mag-ina, kaya maingat sa pagtulak si John Mark. Malubak ang daan at marami pang paahon. Mabigat para kay John Mark ang itinutulak niyang wheelchair, kaya't hirap siyang kumilos. Si Alma naman, tumutulong sa pagpapagulong nito. 1 taon pa lang daw ang wheelchair, pero bugbog na ito sa lubak, putik at kitid ng kanilang dinadaanan araw-araw. Maya-maya pa, may nadaanan silang hukay. Kaya kinailangan ni Almang tumayo para sila'y makadaan. Kailangan ko magtutulak. Mabigat ba itong wheelchair? Opo. Para hindi maging pabigat sa kanyang anak, nitong nakaraang taon, humingi sila ng wheelchair sa DSWD. Minsan po, naisip niya rin na pagod na ako, ma. Papahinga muna tayo. Minsan naglalakad na lang ako. Pag medyo paangat na siya, bumababa na ako, naglalakad na ako. Naawa ako sa bata na yun eh. Matapos ang kalahating oras na lakaran, iiwanan muna ni John Mark si Alma sa labas ng kantin, kung saan 6 na oras itong maghihintay. Pagsapit ng pananghalian, inaabutan si Alma ng libreng pagkain ng mga teacher. Palagi ko siya tinatanong kung kumain na siya. Tapos ayun, pag hindi pa, binibigyan ko ng pagkain. Sana nga gumaling siya dahil kawawa naman si John Mark. Dahil si John Mark, kuminsan dumadaing siya sa akin, mamang sakit na ng mga binti ko, katutulak ko kay mama. Ang sabi ko kay John Mark, mahalin mo yung mama mo dahil kayo lang dalawa na ang magkasama. Grade 5 na ngayon si John Mark. Pangarap daw niya maging doktor. Para magagalingan ko po si mama. Ma, sana gumaling ka na. Gusto ko sana bumalik sa dati mong tayo. Gusto ko lang yan, makatapos lang siya sa kolehiyo. Hanggang kaya kong paralin ka.
Lalapit lang ako sa mga gobyerno. Dalangin ni John Mark, matigil na ang pambubuli sa kanyang ina. Minsan po, umiiyak po siya tuwing nagbabato po sa kanya. Marunong na si mama maglaban, pero hindi niya nakaya. Pasado alas 5 ng hapon, sabak uli siya sa mahaba-habang lakaran. At tulakan. Disisyete anyos lang daw noon si Alma nung hindi na niya maigalaw ang kanyang kanang paa hanggang nanginginig na rin ang kanyang katawan. Nung bata po kasi ako, nagka-convulsion daw. Karoon pa ako muna ng ubo-ubo. Kinalaunan, nakilala niya ang kanyang naging kabiyak na si Ernesto na siyang wala raw sawang nag-alaga at nagmahal sa kanya. Na-dengue po kasi siya eh. Tapos hindi ko naagapan dahil sa pinansyal. Wala akong malalapitan. Masaya sana ako kung may papa ako eh. Yun, wala na. Wala na si papa. Hindi ko tuloy nakita yung tsura niya. Dahil nasa Iloilo ang karamihan sa kanilang mga kamag-anak, mag-isang itinataguyod ni Alma si John Mark dito sa Maynila. Sa ngayon, sa pagtitinda ng collectible items, binubuhay ni Alma ang kanyang anak. Kapag walang benta, nanlilimos sila. Lumalapit ako kung saan. Para lang mabuhay ko lang yung anak ko. Kahingi ako ng mga panggatas niya. Po, hanggang lumaki siya, nabuhay ko rin siya. Hanggang sa lumaki siya, nakayanan ko rin. Hindi na rin daw nakakainom ng gamot si Alma, kaya lalo lang lumalala ang kanyang kondisyon. Ito po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa aming pangangailangan. Saka po, Panginoon, sana po inihiling ko po sa inyo na hindi niyo po kami pababayaan lagi ng anak ko. Sinamahan ng aming team si Alma sa isang neurologist. Ayon kay Dr. Cecil Mata, ang sakit ni Alma, movement disorder o abnormal at hindi makontrol na pagkilos ng kanyang katawan. Pwede na post-infection, pwede dahil rin sa nag-seizure siya ng bata, pwede rin dahil sa metabolic at genetic. Palala ng palala, mapa-MRI natin siya ng brain para makita kung nagkaroon ng peklat sa brain niya. Try nating mag-improve siya with the medications and mga supportive na treatment. Nakakatulong yung pag-physical therapy. Kaya ng habang hindi pa ako masyado lumalala para makasama ko pa ang anak ko. Hirapan na rin po ako sa karamdaman ko. Tapos hindi ko pa maalagaan ang anak ko na maayos. Sana niyo, matutulungan niyo kami ha. Alam ko sa inyo mga tao, salamat na lang. Minsan binibigay niyo ako ng pera. Minsan po binibigay ko kay mama para lang sa aming dalawa. Sino-sino lang po namibigay ng pagkain. Marami na lang salamat sa inyo. Kinabukasan, balik muli sa dating gawi ang mag-ina. Ang hindi nila alam, may sorpresa at konting ginhawang naghihintay sa kanila. Hi, John Mark! Ang lahat ng ito ay para sa iyo mula sa kapuso mo, Jessica Soho. Hello, John Mark, Ate Alma. Sa ngalan ng Young Achievers School of Caloocan, ginagawad ko sa iyo ang certificate na ito ng full scholarship. Libreng pag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12. Kalakip din ito ang libreng uniform, libro, at iba pang school materials na magagamit mo sa iyong pag-aaral. Salamat po, thank you, dahil nakuha. Nagpapasalamat sa iyo, puti. Sinitsaran mo kami tuwing naglalakad kami. Wala yun, malit na bagay. Meron po kami ibibigay ng bicycle po. John Mark, ito po yung bisikleta na handog namin sa inyo. Ang araw-araw na magagamit niyo.
po ako ngayon. Hindi na ako mahirapan maglakad-lakad. Kahit pumapas mo, basta dadalhin ko. Kung may kasama ako, isasakay ko na para hindi na sila mahirapan. Dakilang ina, dakilang anak. Sana dumami pa ang mga katulad ni John Mark. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.